So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, breaking news, kakapasok lang na balita. Siguro, napikon, talagang nga namang pikon. Itong si former President Duterte, dito kay Trillanes, alam nyo ba kung ano yung ginawa ngayon ni Digong kay Sentry, kay former Senator Antonio Trillanes? O, basahin ko sa inyo yung balita ha. O, ilagay ko na lang dito yung yung article. Alright, ano yung nakalagay dyan? Post yan ng isang legit na DDS na sumusweldo ng 1 million per month. 'Di ba? Sa paninira lang ng mga taong maayos yung decency nila. Oh, ito si Jason Sa, yan po mga minamahal. Sumusweldo yan ng 1 million per month, kakapanira lang sa mga politician na okay naman yung ginagawa. Alright, ano yung sabi niya? Oh, Duterte, kakasuhan si Trillanes. Citizen Rodrigo Roa Duterte is set to sue Antonio Sani Trillanes, lawyer led by attorney Salvador Panelo, are now preparing the criminal and civil complaint information which will be submitted to the prosecutor office in Davao City soonest. Parang yung nangyari mga minamahal nung 2017. Naalala niyo yun mga minamahal? Same case. Diba? Siguro patungkol ata to sa mga bank account na in-expose ni former Senator Antonio Trillanes. Kasi kapag pinag-uusapan natin mga minamahal yung tawag dito, bank secrecy, yung bank waiver, talagang literal na natitriggered eh. Itong si Digong, kung ano-ano yung mga palusot, pamimilit na palusot. Kaya nga, sabi ni, di ba, natatandaan ninyo nung House Quad Committee hearing, sabi niya, willing ka ba na expose yung ganyan, waiver mo, ganyan-ganyan? Tinanong siya. Sabi niya, in only one condition daw po, sampalin daw si Trillanes. Alam niyo kung ano yung sagot ni Trillanes? Sige, sampalin mo ko. Di ba? Sampalin mo ko, expose mo yan yung bank secrecy mo. O, gusto ni Trillanes. Si Digong naulol. Di ba? Gumanon talaga. O, ang babaw naman kasi mga minamahal ng niya, ng condition niya. Kung yun lang naman yung condition para malaman natin yung info ng kanyang mga accounts, yung kanyang mga ill-gotten wealth, talagang si Trillanes, Gina G, sige, sampalin mo ko. Oh, ganun yung naging reaction mga minamahal ni Sentry, Gina G siya, di ba? Ito naman si Digong, pikon, no? Talo, mga minamahal. Kaya hindi umubra kay Sentry, ngayon magkakaso. Ganyan po yung nangyari noon mga minamahal noong 2017. Same case lang din po yan nung in-expose ni former Senator Antonio Trillanes yung bangko, yung mga bank account ni Duterte way back 2017. Challenge niya pa nga si Digong na pirmahan yung bank secrecy waiver. 'Di ba? Para malaman ng mamamayang Pilipino kung ano yung katotohanan patungkol nga po sa ill-gotten wealth sa mga tinatagong yaman ni Digong. Ngayon, ang ginawa ni Digong mga minamahal, kinasuhan niya ng libel si Trillanes. Ngayon, sa post naman ni Jason Sa, sabi dito, criminal and civil complaint. So hindi naman identified kung anong klaseng kaso. Ano ba to? Libel na naman? Ulit, libel? Ganun ba? Dahil ba sa na-expose kayo? Or dahil napikon? Dahil tinawag ng mafia? Itong si Digong? Anong klaseng kaso ang ikakaso dito kay Trillanes? As if naman aatrasan. As if naman uurong itong si former Senator Antonio Trillanes sa gagawing kaso ni Digong. Akala nyo ba natakot si Trillanes nung 2017 nga na sila yung nakaupo? Hindi natakot si Trillanes. Sa damakmak na kaso, mga minamahal ang ipinatong dito kay Trillanes, kung alam nyo lang. Humigit kumulang, sobra 20 ata if I'm not mistaken, yung mga kasong sinampas sa kanya, siniraan si Trillanes, 'di ba? Yung pagpunta niya doon sa West Philippine Sea,
yung standoff doon na dapat sana purihin pa natin. Diba ano yung ginawa? Sinira yung kanyang imahe, mga minamahal. Ang tanong, ngayon na nalalaman na ng Pilipino yung katotohanan, mas lalong bumabango yung image ngayon, mga minamahal, ni Trillanes. So, kung kakasuhan man, hindi naman natatakot dito, mga minamahal, itong si Sentry. Tatawanan lang siya ni Trillanes. Diba? Itong si Duterte, mahilig lang talaga manindak. Mahilig lang talagang magmura yan, mga minamahal. Diba? Pero wala naman talagang action yan. O, katulad ng sa jet ski. Ano sabi niya? Pupunta daw siya, mga minamahal, doon sa West Philippine Sea, magje-jet ski, ititirik yung bandila ng Pilipinas. Diba? Yun yung sabi niya. Nangyari ba? Hindi. 6 months na droga, mawawala. Nangyari ba? Hindi. Tawag dito, change is coming. Nangyari ba? Hindi. Diba? So, puro lang bunganga. Si Digong, puro lang buga ng bunganga. Yan lang, dyan lang naman talaga magaling si Digong. Kahit nga din yung anak niya si Sara. Anong sabi niya? Anong sabi ni Sara? Na itatapon niya daw sa West Philippine Sea one of these days. Sinabi niya yun, if I'm not mistaken, October 19. Sinabi niya yun, one of these days, huhukayin niya sa libingan ng mga bayani si FEM. Sinabi niya yan, mga minamahal. Tapos itatapon sa West Philippine Sea. Ang tanong, naitapon ba? Dumaan na yung araw ng ng tawag dito, dumaan na yung araw ng mga patay. November 15 na ngayon. Dumaan na yung madami pang bagyo. Naitapon ba sa West Philippine Sea? Itong si FEM, paras lang talaga sila ng strategy ng kanyang ama. Magaling lang magsalita, magaling lang pumutak, pero kulang sa action. 'Di ba? Itong si Trillanes, pag pumutak, legit na may ebidensya. Tingnan nyo, kinasuhan niya si Pulong, kinasuhan niya si Bongo, si Digong. Ganon po kaangas si Sentry, with evidence. See? Ngayon, sino yung totoong matapang? Kahit kasuhan niya si Trillanes, tatawanan lang kayo niyan. Tatawanan lang kayo niyan. Masyado lang talagang mapag-pretend itong si Duterte na matapang. Pero ang totoong mga minamahal, wala namang tapang yan. Mahilig lang yan manindak. Katulad ng paninindak nila kay Trillanes, gawa nga ng noon, nasa posisyon sila Expert yan, mga minamahal, sa tinatawag na intimidation. Baka si Digong yan. Sa deception, coercion, dyan magaling, mga minamahal. Itong si Digong sa lying, manipulation, sa pambubudol. Dyan magaling si Digong. Ito namang si Sentry, facts lang. 'Di ba? So ngayon, kung napikon ka dahil sa bank waiver na yan, well, tingnan natin kung uubra yung ikakaso mo, kung ano mang ikakaso mong criminal complaint diyan kay Trillanes. Ano yung feelings na nakahanap ng katapat yung isang bully? 'Di ba, mga minamahal, bully si Digong? O ngayon, si Sentry, bully din. Ano yung feelings na nakahanap ka ng kasing vibes? Bully ka, bully din si Sentry. 'Di ba? Mainit ka, mainit din si Sentry. Pero ang pinagkaiba lang nila, si Senator Trillanes, former Senator Antonio Trillanes, napaka-resourceful. Etong si Digong, resourceful ba? Hindi, napikon Kung sampal lang din pala yung hinihiling ni Digong para mailabas yung bank waiver na yan, willing si Trillanes, mga minamahal, magpasampal. Nasa na ba yung video na yun na willing siya magpasampal? Hinahanap ko Nandito yun nawawala. Nakita ko yun kanina na willing siyang magpasampal. Nakita mo ba yung takero? Oo, nakita ko. Yan, nandito si takero. Ay, musta. Musta. Ay, may dito. Ikat mo na lang, no? May video dito. Anong video? Nagsusumbong si Digong kay Panelo on live. Anong sabi? Magdidimanda ako. Hanapin ko. I-play ko dito. Sige. Maganda ko muna, play ko dito. Ano ko muna. So, habang hinahanap niya, guys, yung video, ikakat ko na lang ata to. Nagsusumbong. So, eto na, guys. Nahanap na namin yung video na nagsusumbong pala si
So ito TikTok video ito ni live TikTok video ni Panelo. Tapos dito susumbong siya na didemanda ako. Cyber libel. Yeah. Ay, hindi pala siya. Trillanes, gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. So, tama nga ako, libel. Against him. Ikaw yung abogado. So, para kakasabihin ng tao, totoo. Ayan, i-video mo na lang, sa atas yung video ka, pasya ko sa'yo. What's ka yun? Pasa mo sa akin yung video, ah. Hello po.